to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Isang pagpinagpalang umaga, tanghali, hapon po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay po Sa ating FB Live and YouTube. At syempre, sister, wag natin kalimuting batiin ang ating mga naggagandahang crowd. Yes. Kumustahin po muna natin ang ating mga kadabi. Handa na po ba ang lahat? Are you with us? Amen. Pumalakpak pa nga po, isang malakas na papuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Mga sister, mayroon po ba tayong bago ngayon? Bagong dalo, bagong salta. Bagong akay, bagong attend, hindi pa po Yes. na-welcome on Tuesday. Yes, welcome Sino po pa kayo. po? Meron po? Darating. Darating, sister. Darating. Sister, tanungin muna natin, kumusta na ang mga anak ni Yahweh Shaddai? Thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Praise the Lord. Lahat po ba ay matagumpay? Amen. Ang daming nakita kong tumaas. So, ibig sabihin, handa na silang ipahayag, ipagsigawan ang kabutihang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Amen. Sino pong una po maghahayag? Sino po ang unang Lahat po mag-share? tumahimik. Bigla silang tumahimik. Dalawa lang ibig sabihin nun. It's either sobra-sobrang pagpapala Yes, amen, sister. or yung iba approaching na. Yung tipong nakikiramdam na. Amen. Meron po. Ay, si sister. Ay, eto po si Mother. Si Mother maganda. Maganda. Mother talaga. Ay, pinagpala talaga itong mother na to. Praise the Lord. Yahweh El Shaddai, nandito na naman po ako. Magandang hapon, pinagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid ko kay Hesus Kristo. Magandang hapon po, Yahweh El Shaddai. Salamat, nandito naman po ako. Pinasalamatan ko, gusto kong pasalamatan ang ating Yahweh El Shaddai kasi kanina, akala ko hindi ako makakapag-day off. Dahil sa sobrang sakit ng katawan ko, halos hindi ako makakilos. So, uminom na ako ng gamot, wala pa rin, walang epekto. Naalala ko, magpa-pray over ako, nandun pa kaya si Brother Bay. Tumawag ako sa flat, may sumagot na kasisteran, siguro yung mga kasamahan natin. Tapos sabi ko, paano nga pasuyo kay Brother Hernan Bay? Sabi ko ganon, saglit lang po. Ayun, sabi ni Brother Bay, anong gagawin ko sa'yo? Brother, pag-pray mo ako kasi halos hindi ako makakilos. Ang sakit talaga ng katawan ko, mga kapatid. Halos hindi, paano ako maliligo? Hindi ko kayang itaas ang mga kamay ko. Sabi ko, Lord, nangkin ko ang prayer na yon. After ng praying namin ni Brother Bay, nanalangin ulit ako. Nagpahid ako ng banal na langis sa mga kamay ko at sa aking paa, sa aking tuhod. Praise the Lord! Unti-unti hanggang sa nakarating ako dito sa St. Joseph. Yahweh, you're our great healer. Wala pong imposible sa iyo. Hinangkin ko na ang lahat ng mga lab test ko next week, pati ang x-ray ay maging normal lahat. At inangkin ko na rin at pinasalamatan Yahweh El Shaddai na ang ginhawang ito ay tuloy-tuloy na po sa aking pakiramdam at sa aking pangangatawan. Salamat po, Yahweh El Shaddai, sa presensya mo kaninang pinag-pray over ako ni Brother Hernan, ang iyong lingkod na sugod dito sa bansang Hong Kong. Sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat. To God be the highest glory. Amen. Praise the Lord. Amen. Ang panalangin na may kasamang pananampalataya, answered prayer. Amen. Amen. At isa pa po, sino pa po ang susunod na maghahayag ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Yung hindi naman po sila makatingin. Praise the Lord. Sino po? Sister Ada. Wala na po. Kung wala na po,
Amin na pong inaanyayahan ang lahat na Tumayo magsitayo. lahat. Tumayo na po ang lahat. Handa na po ba ang lahat? Amen. Praise Pumalakpak the Lord. nga yung mga kamay nang handa na magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Amen. At sister, tayo po'y pangungunahan. Dadako na po sa paghahayag ng kabutihan. Paghahayag ng mabuting balita na ang gagamitin walang iba kundi ang ating lingkod, Si Brother Hernani Gonzalez at sa panalangin, Sister Salsa. At tayo po'y pangungunahan ng pagpupurit pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Oh, hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakila, Diyos namang makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Diyos ang pinagbuhatan ng aming buhay at ng aming kinabubuhay. Lord, muli po, Panginoon, narito po ang iyong mga malingkod. Nagpapasalamat, dinala mo po ang aming mga paa, Lord, upang ikay aming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ama, thank you for everything. Narito po kami, lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po kami, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan nang kami po ay karapat-dapat na magpuri at sumamba sa iyo. Lord, thank you sa kagawaran na ipinatawad mo po sa amin kung kaya patuloy ko pong indinulog sa iyo ang iyong banal na gawain sa buong maghapon. Ang mga awit, ang kanilang mga tinig, anuin po, Panginoon, sa pamagitan ng kanilang mga tinig, madama po namin ang iyong presensya. Ang ganoon din po, Panginoon, ang ginagamit na mga instrumentalist. Lord, samahan po nawa po, everything is good because you are good, or God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, at patuloy ko po sa iyo, Amang, itinataas sa iyo ang iyong sinugo na maghayag na iyong banal na salita na si Brother Bay Gonzalez. Samahan at gabayan po siya na mahayag boldly and mightily ang iyong mga salita na aming maunawaan at aming pong maisabuhay sa araw-araw. Dahil, Lord, ang iyong salita po ang tanging naming kalakasan. Ama, thank you po o patuloy ko po sa iyo itinadulog sa iyo ang 4 na sulok na lugar na ito na wala pong makagambala sa aming pakikinig. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Amen. praise the Lord, hallelujah. Lahat po ba'y handa na? Amen. Amen, praise the Lord. Lahat po, Amen. itaas po ang ating mga kamay at i-welcome po natin ang Holy Spirit sa oras na po ito. Amen. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Halina, Panginoon.
sa buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Woohoo! Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa Kanya tayo'y aligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa Kanya tayo'y aligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alam po ba natin na mahal tayo ng Diyos? Amen. Kaya kung ano mang ating na dinadaraanan, alam po natin na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin. Amen po ba? Amen. Ang Amen. pagmamahal natin sa isa't isa, ang pagkakaisa ang bumubuo sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Ayon sa Colossus 3:15, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan. Kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinatawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi ang salita ni Kristo
hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na po ito, magpatuloy po tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Pagharian mo po, Diyos, ang aming puso't isipan sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya, sa pagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa pagkakaisa ng aming puso sa oras na ito. Oh, hallelujah. Narito ako sa banal mong tahanan, sumasabot
Hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama na sa langit, Ikaw ang Diyos noon, Ikaw ang Diyos ngayon, at Ikaw pa rin ang Diyos magpakailanman. Muli ang araw na ito, Tuesday Group, kung saan ang mga taong ito na patuloy na hinahanap ang iyong presensya, laging gutom ng iyong mga salita, uhaw sa iyong mga salita. Sila po'y punuin mo na iyong grasya at biyaya, Panginoon. Alam mo rin po ang kanilang mga pangangailangan, spiritual, material, financial at physical. At Lord, pagpalain mo yung lingkod na mga daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang bawat puso ng bawat isa, ng bawat salitang mapapakinggan nila, ito ay may isagawa nila, may sa buhay nila, sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo, ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah. Ang Panginoon nagdiriwang sa pagdating mo, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, ilalaiwasan na, tayo'y Tulungan niya, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto Sa pinananahandang Hallelujah, hallelujah siya kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Ang mataas na mataas. Yan. Alam mo, pag tinaas mo yung kamay mo, may mga power dyan na lumalabas. Yan. So, hallelujah! Yeah!
Babawi lang ako dito kasi sa Saikong, bawal sumigaw doon. Ang palakpak doon, alam mo kung ano? Yan. Tapos kinikis-kis lang nila. Kasi bawal doon yung mga kapitbahay doon, ayaw na maingay. Alam mo, ang buhay ay maingay. Gusto mong tahimik, punta ka sa sementeryo, napakatahimik doon. Do you believe God is alive? Okay, amen. Okay. So, maganda itong ating topic ngayon eh. Kahapon, maganda rin yung ating topic, everything is possible for the person who has faith. Ngayon naman, ang topic natin, Martes, whoever want to be first. Amen. Sinong gusto sa inyo na magiging champion? Ha? O, tas ang kamot. Ha? Alam mo sa takbuhan, ang may reward yung nauna. No? Kailang, baliktad sa Panginoon. Kung sino yung nagmamataas, ibabagsak niya. At saka yung sinong laging gustong mauna, ilalagay niya sa huli. Yan ang pag-aaralan natin ngayon. The principle of Jesus. And Mark chapter 9, verse 30 up to 37. Ito ang sinasabi. Jesus and his disciple left that place and went on through Galilee. Jesus did not want anyone to know where he was because he was teaching his disciple, the Son of Man will be handed over to those who will kill him. 3 days later, however, he will rise to life. But they did not understand what this teaching meant, and they were afraid to ask him. They came to Capernaum, and after going indoors, Jesus asked his disciple, "What were you arguing about on the road?" But they would not answer him because on the road they had been arguing among themselves about who was the greatest. Jesus sat down, called the 12 disciples, and said to them, "Whoever wants to be first must place himself last of all, and he the servant of all." Then he took to child and had him stand up front of his, put his arm around him, and said to them, "Whoever will come in my name, one of other that these children will come, not only me, but also the one who sent me." Umalis sila roon sa nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay, na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat
ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at magiging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. Ang sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Taas ang mga kamay. Glory to God. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Yes. Nasa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Nasa wala ako'y ginawang mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Amen. Amen. Alam mo, kayong lahat nandito, espesyal kayo kay Lord. Bakit? Sa dami-daming tao sa Hong Kong? Ha? Alam mo, pag in-announce ko tag $100 puno ito lahat. Amen? Kasi ginawa ko yan doon sa Pasig. Dati ang dumadalo ay 400 katao.
nung mag-take over ako doon sa Buting, mga 60 na lang, nasaan yung ibang tao? Sabi ng isa, maraming dahilan, brother. Ha? Sabi ko, gusto nyo dumami ang tao? Oo. Anong gagawin natin? Bili tayo ng ayuda ng bigas? Sus, puno lahat, oh. Alam mo, tandaan nyo to. Pag ikay namimingwit, kahit maghapon kang mamingwit pag walang pain yung kawil mo, wala kang mahuhuli kahit butete. Pero pag may pain yung kawil mo, marami kang mahuhuli. Amen po ba? Kaya pag kayo mag-akay ng tao, wag yung akayin yung tumatawa at nagbubungis-ngis. Akayin yung umiiyak-iyak. Tama, sister, may problema ka ba? Oo, halika, sumama ka sa El Shaddai. Yun, binigyan ko na kayo ng technique. Ha? Palapakan natin si Lord. Malakas! Okay, magsipo tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya sister, gusto mo maging dakila, makinig ka ng mabuti. Ayan ha. So ang sabi ni Lord, dito sa verse, ang atin pong topic, kinuha ko po sa verse 35. Na? Yung verse 35 sa ating ebanghelyo, nandoon po yung ating aralin. Na? Whoever want to be first. Yan, yung tanong ng Panginoon, sino bang gustong magiging una? Ha? Sabi ni Lord, kung gusto maging una, dito ka sa likod ko. Ha? Kung gusto mo magiging mataas, sabi ni Lord, bumaba ka. Kung gusto mong siksik-liglig at umaapaw, magbigay ka. Tingnan mo yung prinsipyo ng Diyos, puro baliktad. Ha? Ang sabi ni Lord, kung gusto mong dumami ang biyaya mo, the more you give, the more you receive. Kung gusto mong mataas, bumaba ka. Kung gusto mong mauna, doon ka sa huli ko. Ha? Kaya mga kapatid, yung sinabi dito sa verse 35, Jesus sat down, called the disciple, 12 disciple. Tandaan nyo, 12 disciple, including Judas Iscariote. Hindi pa po sila bawas. Ha? Yung 12 disciple, ang nangyari doon sa istorya, tandaan ninyo, napuntahan ko personal yung Galilee. Ang Galilea, ang tawag po doon ay Sea of Galilee. Sa Bible na iba ay lawa. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Bakit napakasarap ang isda sa Talisay, Batangas? Kasi ang Talisay ay naghahalo ang tubig tabang at tubig alat. Nandyan po ang pinakamahal na isda, yung maliputo, na mahigit 8,000 isang kilo. Ang kumakain yan, yung mga malaking tao lang sa Makati. Ngayon, bakit masarap ang bangaws ng Pangasinan, ng Dagupan? You know why? Kasi ang tubig sa Dagupan, magkahalong tabang at magkahalong alat. Itong Sea of Galilee, ganun din. Kaya masarap ang tilapia doon. Kasi ang Peter fish, tilapia yan. Pag pumasok na yung tubig dagat, kasama po yung alon. Kaya sa Bible, yung inabutan sila ni Pedro ng pagpasok ng tubig alat, halos malubog na ang kanilang bangka. Kaya nung nandoon ako noon sa Sea of Galilee, ay ganito pala ang nangyari. No? Pagkatapos noon,
ito pong Kapernaum, nabanggit dito sa ating ebanghelyo, ito po'y tinawag na the town of Jesus. Kasi si Jesus doon po nagsimula ang kanyang ministeryo. At doon mismo sa bahay ni San Pedro Apostol, doon sila tumira. Napuntahan ko po yung kwarto nila, ang laki. Walang ano doon, walang mga upuan. Kuweba. Hindi po binago yun. Wala silang binago. Ha? Pati yung sa Nazareth, yung carpenter ni Joseph, nandun pa, walang binago. Ha? Kasi significant place po yun. A pilgrimage place. Pinupuntahan po yan ng more than 145 country around the world. Na? So doon sa Capernaum, ang pangalan po ng bayan, parang isang bayan, halimbawa, bayan ng Talisay sa Pilipinas. O yun, tabing dagat o lawa. No? Yung Capernaum na yon, si Jesus naglalakad doon kasama ang mga alagad at sinabi ni Jesus, ito na ang totoo, mamamatay na ako. Pero sa ikatlong araw, mabubuhay ako. O ngayon, anong sabi ng mga alagad? Paano to? Sino ang mamumuno sa atin? Ha? Nag-aaway-away na yung mga alagad. Ha? Nung panahon na yon, pinag-aawayan din nila yung posisyon, parang sa politika. Sino ba ang maging Senate President? Sino ba ang maging House Speaker? Ha? Yan ngayon ang usap-usapan ngayon. Gapangan na. Katatapos lang ng eleksyon. Akala niyo ba ang mga alagad, hindi rin sila nag-away-away? Anong sabi ng iba? Sino ang pinakadakila sa atin? Sino ang pinaka-head? Sino ang mamumuno sa atin? Sinabi na ni Jesus, mamamatay na siya. Hindi nila alam na yung sinabi ni Jesus ay 3 araw lang siya mawawala. No? Pero sino nakatanda doon? Si Mary Magdalene, tinanim sa isip niya na si Jesus ay mamatay sa 3 araw, muling mabuhay. Kaya si Maria Magdalena hindi na po umalis sa libingan. Hinintay niya yung 3 days. Pero yung mga alagad, in 3 days, nakalimutan na nila. Yung 2 alagad, papunta na ng Imos, wala na. Uwi na tayo. Si Pedro, nung tinabi niya yung lambat, anong sabi ni Pedro? Balik tayo mangisda. Wala na. Akala ba ninyo, yung mga alagad na yun, kung hindi nagpakita si Lord, kung si Lord ay umakyat sa langit agad, walang disciple na matira. Kasi yung grupo ni San Pedro at ni Juan, ni Santiago, bumabalik na sila sa pangingisda. Kaya, kinuha na ni Pedro, tara, sama ba kayo? Opo, sama kami. Yun. So, nakita niyo yung istorya na yan? Tapos, sasabihin niyo, sinong pinakadakila? No? Alam niyo, ito ang truth, katotohanan. Ang Diyos, hindi niya sinasabing yung sikat na tao. Pagdating sa langit, hindi naman sikat yun eh. No? Makita niyo yung mga superstar, hanapin niyo sa langit, wala doon sila. Amen po ba? Yung mga taong mapagpakumbaba, yung mga taong namuhay ng kahit hindi pinapansin. Kaya pag kayo naglingkod sa Panginoon, huwag niyong hangarin, pansinin kayo ng tao. Ang importante, mahalaga.
Ang mahalaga, importante na ang ginagawa mo for the Lord. Kung ang ginagawa mo para sa Panginoon, hindi yan makakalimutan ng ating Panginoon ang iyong ginagawa. Woo! Amen? So ito nang sagot. Sabi niya ni Jesus, whoever wants to be first must place himself last of all and be servant of all. Awitin natin, make me a servant. Alam mo yun mamaya? I will serve you because I love you. Kaya nagtagal ako sa missionary, kahit malungkot, because of love to Jesus. Amen? Amen po ba? Alam mo, nakakabagot din na mag-mission ka. Noong sa Japan ako, 2 years, missionary. Ako lang mag-isa sa bahay. Hindi po flat doon bahay na buo. Isipin mo ang laki ng relo. Matutulog ka lang. Ang narinig mo, yung ikot, tik, 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 tik. Ikaw lang mag-isa Ano marinig mo doon? Sabi ko, pag hindi ako magpatugtog ng music, wala pang 5 buwan, may saltik na ako. Kasi ang marinig mo, tik, 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 tik. Subukan nyo, pag uwi nyo sa bahay, yung kumuha kayo ng relong malaki. Tingnan nyo kung hindi nyo marinig yung lagatik na yon. Ang matindi, ang pinakamadagal na mission ko sa Singapore, 3 years. Sus, Ginoo ko. Sa Japan, 2 years. Sa Singapore, 3 years. The same. Ang marinig mo, tik, tik, tik. Sabi ko, wala namang tik, tik dito. Kaya yung awitin na, Lord, I come to know, yung power of love. Araw-araw, napatugtog yun, parang sira. No? Nung bandang uli, kasi nung una hindi pa uso yung digital, yung cassette, naputol yung wa na. No? Yung cassette na nire-replay, cassette tape, alam mo, lahat ng bagay may dahilan. Bakit ka naglilingkod sa Panginoon kung lagi kang nagpapaimportansya? Hindi ka servant. Kasi ang servant, naglilingkod. Ano bang, sa restaurant, ano bang trabaho ng mga servant? Nagsiserve. Isipin mo kaya ingat yung mga servant doon sa restaurant. Pag nabasag yung plato, kaltas sa kanilang sweldo. Pag nabasag yung baso at saka plato, kaltas sa sweldo. Kaya yung mga servant, ingat na ingat yan. Ngayon, pag nakita ng kumakain doon na maganda ang serbisyo mo bilang servant, may tips ka. Amen? Amen po ba? Ako ang tips ko, hindi ko kinukuha ang sukli. Pag kumain ako at mabait yung nakangiti, pag nagbayad ako sa Max Restaurant ng 1,000, keep the change. Wow. Ang ganda nun. Pag uwi mo, sabihin ng Sir, balik ka dito lagi Pero pag wala kang tip, nakasimangot yung mga, sabi, nandiyan na naman yung kuripot. Nandiyan yung kuripot, Amen po ba?
Ayon. Ha? Okay. Ito na. Number 1, sabi dito, makinig kayo mabuti. Whoever wants to be great must become a servant. Kung sino yung gusto maging great, kasi gusto natin lagi mapapurihan tayo, gusto natin ay maging dakila tayo. Pero ang sabi doon, whoever wants to be great must become a servant. Ito ang meaning ng servant. The saying, whatever wants to be great must become a servant, means that true greatness and leadership are not about wielding power or authority over others, but about serving and caring for them. No, isipin mo, ha? Yung pong pagiging dakila, pagiging greatness, ay hindi yan dahil sa authority at power mo. Kaya inaabuso ng iba yung kanilang authority at yung power nila. Ito, tandaan ninyo. Yan si Biko Soto, malayo ang marating yan. Dahil kilala po siya doon sa Pasig. Binago niya ang anyo ng Pasig, pati ilog nilinis niya. At hindi siya kumukuha ng anumang mga komisyon sa mga project misingko. Kaya nga binigyan siya ng karangalan ng Amerika, the most. Isa siya sa pinakamalinis na politiko. No? Amen? Alam mo ba, inoper ni Biko Soto yung City Hall? May gawain doon ng El Shaddai? No? Malapit siya sa Diyos. Kasi ang nanay niya, preacher, si Connie Reyes. At saka, nakita mo, perfect, matangkad, guwapo, mabait. Mayroong mga taong pangit na nga, pangit pang ugali. Amen po ba? Totoo yun. Ha? Sa totoo lang yun ang idolo ngayon ng mga kabataan. No? May mararating yung taong yun. Maniwala kayo. Kasi marami ng tukso sa kanya, hindi niya tinanggap. Amen? Simple lang siya. Pero may mga lingkod na ang hirap abutin. Kailangan ang dami po pang appointment, dumaan ka pa sa mga sekretary. Amen? Hindi lang yon. Ay, nako. Ang dami ko ng karanasan dyan. No? Tandaan ninyo, pag panahon ng eleksyon noon, 1980s, mga 1990s, ang mga politiko na yan, ang sarap-sarap ng aming pong, lalo na kami mga elder, kami nililigawan ng mga politiko. Ang masama lang doon, pagkatapos eleksyon, di na kami kilala. Kaya sinabi ko, kay Lord na lang tayo. At least si Lord, pag pinaglingkuran natin si Lord, mamahalin tayo ni Lord hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? Amen po ba? Ayon.
Ha? So ano po ba ang dapat gawin para magiging mauna ka? Aba, mahuli ka. Di ba sabi ni Lord, ang nauuna ay siyang mahuhuli. Ang nahuhuli ay siyang mauuna. So ngayon, ito na yung sinasabi dito, no? The true greatness and leadership are not about wielding power or authority over others, but about serving and caring for them. No? Caring for them. No? Pag kayo ay nakita niyo yung leader ninyo ay walang malasakit, sasabihin mo, hindi na ako babalik doon. Nararamdaman ng mga tao yun eh. Amen po ba? O ngayon, tuloy-tuloy na tayo ha. Number 2, I came to serve, not to be served. Sabi ni Lord, naparito ako hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kaya ang ginawa ni Brother Mike, hindi siya nagpatawag na siya ay executive pastor, hindi siya nagpatawag na evangelist, hindi siya nagpatawag na kung anong-anong mga titulo. Alam mo ang pangalan ni Brother Mike? Servant leader. Kami naman, mga katulong na servant ni Lord sa pamamagitan ni Brother Mike. Kaya sinabi ni Brother Mike, pag may nabalitaan ako na preacher na busing, kinabukasan, pauwiin nyo yan. Ha? Amen? Ano sabi ni Brother Mike sa amin? Hindi kayo pumunta doon sa inyong misyon para magiging boss. Kayo ang maglingkod. Ha? Sa Singapore, 3 years ako doon. Ako ang nagluluto, ako namamlansa, ako naglalaba. Amen? Maliban na lang kung may nag-alok. Sir, plansahin ko ang imo damit. Ay, hindi yan nag-o-offer siya ng kanyang serbisyo. Pero hindi mo siya ito, oy, plansahin mo yung damit ko, oy, magluto ka ng ganito. Ganito yung ulam ko. Ano ka, hello? You are here to serve. Amen? Kahit sa probinsya. Ha? Sa probinsya, ang preacher doon, nagtatanim ng kamuti. Nagtatanim ng gulay. Para yung inyong kakainin, doon na kukunin. Kaya kung marunong ako sa yung back to herbs, back to basic, back to organic. Nag-aalaga ako sa Pampanga ako, nag-aalaga ako ng kahayupan at kababuyan. Sa Batangas ako, nagpaalaga na ako ng kababuyan at kahayupan. Di, yung mga manok, tinuruan ko yung mga preacher na mag-alaga kayo ng organic chicken. Mag-alaga kayo ng baboy na organic. No? Nag-aral ako ng kuwan na yun eh. Yung 45 days na manok, ay 30 days lang yun, nasa harvest na namin. No? O, anong sinabi ng mga preacher doon sa Batang? Ay siya, kainam. Ha? Kaya lang yung pumalit na head doon, hindi naman siya marunong, pina-stop niya yung sabi ko, wala na akong magawa dyan, basta tinuruan ko kayo. Diba sabi ni Lord, huwag mong bigyan lagi sila ng isda, turuan mo silang mangisda. Amen? Amen po ba? Ano sabi ni Lord? Si Jesus ito I came to serve, not to be served. Meaning, Jesus said, I came not to be served, but to serve. In Matthew 20:28,
So, if want to be like the great teacher and must be do, we must serve other, we must do good things for them. Jesus, with his own example, showed that he wanted his followers to serve one another. Kaya maganda, hindi lang tayo paglingkuran, yung maganda yung serve one another. Ano yung may tutulong ko dyan? Ano bang gampanin dyan? Ano bang gawain dyan? No? Yung pagtutulungan, yung mabigat, nagiging magaan. Amen po ba? Hindi po yung pwede yung bahala na yun. Kanina dumating yung mga kuha natin magluluto doon. Sandali lang yung lutuan nila. Bakit? May nagtatadtad, may nagkikihad, may nagsasalang ng kawali, may naglilinis. Aba, maya-maya tapos na sila. Tapos, hindi pa yun tapos. Lilinisin pa nila, magmamap pa yun. Lilinisin nila na malinis yung plat. Tingnan mo. Kung nag-iisa lang doon, kaya mo yon? Pero pag sama-sama, malaki ang ating magagawa. Amen? Amen po ba? Okay, number 3. What are some example of Jesus serving others? Okay, number 1 example. He washed feet. Yung paa ng mga alagad, hinugasan ni Jesus. Di ba yung washing of the feet? Kaya ayaw ko nang kumain ng chicken feet. Okay. Sabi ni Pedro, hindi pwede ako maghugas ng paa mo. Ako ang maghugas sa paa mo, Lord. Sabi Lord, pag hindi ka magpahugas ng paa, hindi ka kabahagi dito. Ano sabi ni Pedro? Hindi. Busan mo na pati ulo ko. Kaya si Jesus, sinabi niya, kung ako mismo ang inyong Panginoon, naghugas sa inyong mga paa, maghugasan din kayo ng inyong mga paa. Amen po ba? At yan ay sa mga Hudyo. Hindi ka pwedeng pumasok sa bahay ng Hudyo na hindi naghugas ng paa. Mayroon doon malaking parang kawa. Ha? No? Alam mo ba sino maghuhugas? Yung may-ari ng bahay ang maghuhugas ng paa mo. Ha? Iwanan mo yung sinila sapatos mo sa labas, nakapaa ka pumasok. Pero sa ukagalian nila, ang may-ari ng bahay ay siya maghuhugas ng paa mo. Amen? Yun. Ha? Ano pa? Ang example ng paglilingkod ni Lord, nung makita ni Lord ang napakaraming tao, siya po'y nahabag, naawa. At ang sabi ni Jesus, saan tayo kukuha ng pagkain sa mga taong yan? Anong sinabi? Padilim na, Panginoon. Sabi ni Lord, huwag niyo silang paalisin, baka mahilo sila sa daan. Maghanap kayo ng paraan, maghanap kayo. Anong sinabi ng mga alagad? Panginoon, may nagpresenta dito isang bata. May dala siyang 5 tinapay at 3 isda. Ito naman si Andres. Nagsalita agad, gaano yan? 5 tinapay at 3 isda? Magkasya kaya yan? Kahit kurot, hindi magkasya yan? Kaya kung may anak kayo, huwag niyong lagyan ng pangalang Andres. Kasi ang pangalang Andres, walang pananampalataya, ina-underestimate niya yung kakayanan ni Jesus. Ha? Tapos, isang pang-alagad ni Jesus, Panginoon, kahit 200 denaryo, hindi magkasya ang pagkain diyan. Ang sinabi naman nun si Filipi, isa rin siyang alagad na pilipit ang pananampalataya. Kaya yung dalawang yan si Judas, si Andres, si Filipi, may mga rule sila eh.
No? Pero sinabi ni Jesus, wala, dalhin niyo sa akin ng 5 tinapay at 3 isda. Nung dinala sa Panginoon, sinabihan ni Jesus, i-group mo sila, grouping. Tinaas ng Panginoon nagpasalamat. Ama, itinataas ko sa iyong pagkain. Alam mo ba yung pagkain yun? Sinabi ni Jesus, sige, pakainin niyo sila. Eat all you can. Isipin mo, lahat ng 5,000, hindi kasama ang bata, mga babae, ay kumain lahat at nagsubra pa ng 12 basket, yung bakol. Ang ganda ng istorya na yun. Amen? Amen po ba? May prayer meeting kami noon. Ang daming attender. Sabi ko, sige, pakainin sila. Sir, kayo, basta pakainin nyo. Hindi mauubos yan. Maniwala kayo, magmumultiply yung pansit. Alam mo, yung mga tao, hindi mo alam na pagtikim lang, ayaw na nila. Parang, yung aming handa, hindi po naubos. Parang pagtikim lang na kunti, busog na. O yung pagkain pala natin, idasal natin yun para hindi maubos lagi. Palapakan natin si Lord. Amen? At pangatlong example ni Lord ng kanyang pagsiserve, sabi dito, walk to visit the heal, the sick, and dead. Yung po mga may sakit, pinupunta ni Jesus para pagalingin. Yung patay, binuhay niya. Yun ang example ng paglilingkod ni Lord. Alam mo ba yung sabi, Panginoon, yung kapitan ng Romano, sabi niya, Panginoon, huwag ka na pumunta. Sabi ni Lord, sige, punta natin. Sabi, huwag ka na pumunta. Sabihin mo lang sa isang salita mo, gagaling na ang alipin ko. Sabi ni Lord, wala pa akong nakitang pananampalataya dito tulad ng Israel. Sa Israel. Grabe ang pananampalataya yung kapitan ng Romano. Kaya doon yung awitin na, sabihin mo lamang at ako ay gagaling. Sabihin mo lamang, magaganap ito sa akin. Linisin mo, O Diyos, at sa puso'y alisin. Isipin mo yon, hindi na pumunta si Jesus sa Caesarea. Laylay ng Caesarea at Capernaum. Ilang araw mong kabayuhin yan. Pero gumaling. Dahil naniniwala siya sa sinabi ni Jesus. Amen? Yung patay. Sabi ng mga tao, huwag ka nang pumunta, si Lord, patay na yun eh. Si Lazaro. At alam mo ba? Doon ang pinuntahan ko sa Santa Marta Parish Church, yun ang bahay ni Lazaro mismo. At ni Maria at ni sino yung babaeng yun? Si Marta. Kaya ang tawag doon, Santa Marta Parish Church. Nung anniversary na gera, nandun ako, nagpupuri, umuulan ang missile from Iran. Yung 350 missile na umuulan doon. Nandun ako nagpipreach. El Shaddai, El Shaddai. Panginoon, kung dito na lang ang buhay ko, thank you na lang, Lord. Ay, kung may bumaba na missile doon, wala na si Brother Bay. Pero, ang Diyos hindi pumayag. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! Okay, ito na. Malapit na tayo matapos. What are some example, sabi dito, how to serve God every day? Ito na, sa atin na to, paano daw? How to serve God every day? What are the ways to serve God? Number 1, being more involved with your church and Christian community. Like El Shaddai community, yung mga workers dyan, mga choir, ang tawag po sa inyo ay mga servant ni Lord dito sa community ito. Involved kayo sa gawaing ito. Tulad si Cindy, si Tertes, lahat po dito na mga altar girl, lahat-lahat na. Pati yung mga media man, cameraman,
Halat yan ay involved. Tawag po sa kanila ay mga servant, manggagawa dito po sa El Shaddai Ministry. Yan po ay isa po yun. Number 2, praying and caring for those in need within your community service. Yung mga nagpapa-pray over, trabaho po natin yung kanina, may pumuntang Finland, pray over ko. Tapos may sakit na kasister sa telepono, pray over ko. O part of my mission, no? And number 3, being thoughtful and present. Ano yung thoughtful? Being thoughtful. Maalalahanin. Thoughtful. Alam mo ba yung mga asawa na hindi iniiwan ng mister nila? Yung mga thoughtful misses. Uy, magdala ka ng panlagay mo sa likod, baka pawisin ka, ha? O wag mo pabayaan yung kinakain mo o yung maintenance mo, ha? Nakakatuwa yung ganong mga asawa. Pero yung mga asawa na walang pakialam, bakit di ka pa nagpadala? Nakakainis. Amen po ba? Napakasarap yung, mag-ingat ka, ha? Kumain ka na ba? No? Kaya nalalaman ko yung mga mag-asawa magandang relasyon. Pag tumawag, uy, hinihintay ko yung tawag mo. Bakit ngayon ka lang nakatawag? Yung iba, pag sabi, mamaya ka na, may kausap ako. Pero walang kausap yun. Ibig sabihin na nalamig na ang pagsasama ni Mr. ni Mrs. Amen po ba? Kasi wala na siyang panahon, wala na siyang gana. Amen po ba? Magulang mo, nagpadala na ako dyan eh. Huwag ganyan. Alam nyo, ang taong thoughtful, maalalahanin, mapagmahal, caring, Jesus, Ginoo ko. Salamat sa Diyos. parang si ano yan eh. Nakita ko yung pagmamahalan ni Jeffrey at saka yung kanyang kapartner. Talagang bukas a-absent yun. Dito yan, magjo-duty kay birthday ni brother, Okay, number 5, reach out and advocate for others. Yun na yung reach out. Outreach. Dapat magkaroon kayo ng grupo, reach out, punta kayo Central, magyaya ng mga tao doon na malungkot, may mga problema, may sakit. Ang tawag doon, outreach o reach out. Reach out. Abutin sila. And number 6, care for the most vulnerable. Anong vulnerable? Ano yun? Vulnerable. Yung mga sa lipunan, yung parang patapon na mga tao. Ano pa? Yung mga nangangailangan ng tulong, no? Care for the most vulnerable. Yung mga pulubi, yung mga dyan, sumikat si Willie Rebillamy, no? And last, ang sabi dito, how does God want us to serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever you good day and whatever you day. Ang Diyos magbibigay ng reward sa mga taong yun. Pag buong puso mong ginawa yung pagsiserve mo. Pero yung pagsiserve mo na puro ka reklamo, asos Ginoo ko, huwag ka na mag-serve. Amen po ba? Atin ka ng atin, tapos reklamo ka ng reklamo. Mahal ng pamasahe, may pagkain pa. Huwag ka nang, kailangan buong puso lahat ng ginagawa mo. Pag lahat ay buong puso ginagawa mo, pag-serve sa Diyos, sabi ni Lord, ano mang ginawa niyo sa maliit na kapatid niyo, sa akin yung ginawa. Ano mang paglilingkod mo sa iyong kapwa, paglilingkod sa Diyos, at bandang huli, gagantimpalaan ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay, magsitayo po tayo. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Sabihin niyo, sis,
ano ba ang mapaglilingkod ko sa iyo? Sasabihin mo sa kanya, wala ako'y kwarta. Okay, taas ang kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heart days, broken pieces, lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve you, because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heart days, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. Heart days, broken pieces, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. You have given life to me. Amen. Panginoon, sa oras na ito ang iyong mga anak, kilala mo sila, alam mo sila, i-bless mo po ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa probinsya. Ganun po pagpalain ang kanilang kalusugan because health is wealth. Patuloy mo silang samahan sa kanilang mga ginagawa. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong magdamag maghapong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a
atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitan. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantiin ng lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Tuesday and see you tomorrow. At bukas po, anniversary po ng Wednesday group. Bye. God bless. Dito po tayo bukas.